Ang visceral fat pala, parang hormone siya. Pero problema, ang sinisikret niya, cytokines, pang-inflammation sa ating katawan. Ayaw na ayaw nating itong visceral fat. Kasi nahirap palitin yan eh. Tumataas ang sugar ng tao, tumataba lalo tayo, nagpapataas ng triglyceride at heart diseases. Supplements-wise, Doc, meron bang mga nakakatulong magpabawas ng belly fat? Yes, vitamin C. Mas mabilis siyang tunawin kung sakali. Kumusta mga kababayan? Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na malaki ang kinalaman sa health at well-being ninyo. Yan ang tinatawag na visceral fat. Naisip namin itong topic na to kasi nakita namin na sa Japan pala pag 40 years old and above ka na, sinusukat na yung waistline mo sa trabaho mo at may penalty kung lagpas siya to a certain level, Doc. Sabi nila ang dahilan diyan para mag-maintain ng health nila yung mga Hapon and para hindi sila maging burden sa healthcare system ng Japan by reducing that. So ngayon, ang magdi-discuss sa atin kung ano itong visceral fat na to at kung paano tayo magiging healthy sa aspect na to ng kalusugan natin is of course our medical director, Dr. Anthony So. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph, enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So Doc, diretsahan lang po tayo. Ano ba itong visceral fat at bakit masama siya sa kalusugan kung dumami po siya? Ano pa yung visceral fat? Ito ba? Ito? Itong bilbil na to? Visceral fat ba to? Parang. O kaya, Yan ba? yun ang akala ko eh. Hindi. Ito ay subcutaneous fat. Ito, subcutaneous fat. Sub sa baba ng skin cutaneous fat. So, ito, mas okay pa. Ang visceral fat, after ng subcutaneous fat, may muscle. After may muscle, doon, siya yung nagbabalot sa intestines. Siya yung nagbabalot sa liver. Siya yung nagbabalot sa ating puso. Yan ang visceral fat. So kumbaga mas malalim na taba pa siya. Mas maraming nabataba. Okay. Bakit naman ang natin pag-uusapan? Kasi ang visceral fat pala, parang hormone siya. Nagsisikret siya. Pero problema, ang sinisikret niya, cytokines. Pro-inflammatory, pang-inflammation sa ating katawan. Tandaan natin, di ba gusto natin, antioxidant, pailaban yung inflammation. Ito naman, yung visceral fat natin, nagpapa-increase ng ating inflammation, like cytokines. So pag mataas ang inflammation natin, mataas sa utak, stroke, mataas sa puso, heart attack, mataas sa pancreas, diabetes, mataas sa joints, arthritis. So, ayaw natin yung inflammation sa katawan. Tapos, nagdi-disrupt siya ng insulin. Nagiging insulin resistant ang tao at tumataas ang sugar ng tao, tumataba lalo tayo, at nagpapataas ng triglyceride at heart diseases. Yung triglyceride, pag nagpa-blood test ka, mataas yun. Pagsasabihan ka talaga ng doktor mo, di ba? Yes. So, talagang ayaw nating itong visceral fat. Fatty liver, stroke, tapos mga cancer, lahat ng mga chronic diseases, nakakatakot tong visceral fat. Kaso lang, silent to. Hindi natin alam kung gaano karami yung visceral fat sa ating katawan. So, paano natin malalaman? May Via, iba makikita sa laki ng tiyan mo, Doc. pwede. Pero may iba, sinasabi nga sa akin ni Vice Markham, sinasabi niya, toffee. Ano yung toffee? Thin outside, fat inside. Pwede pala yun, Doc. Yes. So, silent disease talaga siya. So, malalaman mo lang through MRI, CT scan. Pero kaso sobrang mahal. Correct, Doc. So, ngayon, yung pwede mong gawin, yung sinasabi ginagawa sa Japan, yung pagme-measure ng waistline. Pagme-measure ng waistline, sabi daw nga niya na kapag sa lalaki, wag daw more than 40 inches. Sa babae, wag daw more than 35 inches. Okay. Pero, ngayon,
Sa Asian daw, may nag-complain. Parang pang-Amerikano yon. O di tayo, dapat mga paglalaki 36 inches lang. So, mas Tapos, mahirap daw. mas mahirap pa. Mm. Pag babae, mga 32 inches lang. Gano'n. And then, pwede tayo mag-measure ng BMI, yung kilogram over height. Yung height niya is meter squared. So, kilogram per meter squared. So, pag mineasure mo or mayroong mga application naman yan, mo BMI Tama apps, lagay mo yung bigat mo, lagay mo kilogram saka meter squared, bibilang niya. Kapag more than 30 ka, obese ka. Correct. So, ang normal natin is 19 hanggang 24, parang ganon. Pero may mga iba, ayaw, gusto diyang pababayin pa around 23. At sige, basta kung saan siya masaya. Pero, importante, healthy tayo. Actually, totoo yung sinasabi ni Doc. Yung mga hindi inclined sa math sa inyo, katulad ko, ewan ko lang kay Doc kung magaling siya sa math, maraming mga website or sa phone nyo lang, sa iPhone, meron yan. I'm sure sa Android may equivalent yan. E-enter nyo lang po yung height ninyo, tsaka yung weight ninyo. Sasabihin na niya ano yung BMI mo. Yes. Ngayon, yung global na standard, 25 or higher is overweight. Pag 30, sabi nga ni Doc, obese. Pero sa Asians kasi, medyo lahat mas mahirap pag Asian eh. Sabi nila, may tinatawag na Asian BMI para ma-consider na normal yung weight mo, dapat below 23. And ako, proud to say, naka-below, dati above 23 ako eh, pero hindi pa lumagpas ng 25. Si Doc, feeling ko, below 23 rin to. Yun yung tatargetin talaga natin. And I think mas healthy yung pakiramdam ko nung below 23 ako. So, mukhang totoo itong Asian, Doc. Yes. Eto Doc, na-mention nyo na sa maraming episodes na diet, fasting, Yes. exercise, lahat yan nakakatulong magpababa ng BMI and therefore yung visceral fat natin. Tumpak. Pero eto, kasi ayaw naririnig yan ng mga tao eh, yung exercise na yan, yung fasting yan. Marami nahihirapan sila, di ba Doc? So sa bright side naman tayo tumingin. Meron bang mga pagkain, Doc, na nakakatulong magpababa ng visceral fat? Yes, number 1 ay green tea. May episode tayo for that eh. Yung green tea, napakataas ng antioxidant catechins like EGCG, yung epigallocatechin 3 gallate. Yun, EGCG na lang tayo. So, etong mga catechins na to, nagpapatulong sa fat burning at reduction of visceral fat. At tumutulong yan sa liver fat para gumanda yon. Pag gumanda yon, mas tutulungan ng liver ang ating katawan para pumayat. Paano inumin to? 3 to 4 cups a day. Enjoy kung medyo mainit or malamig, iced tea. Pwedeng-pwede. Pero wag naman kumukulo. Yun, ayaw natin yung kumukulo. Pag kumukulo yan, sana hanggang 60 to 70 degrees Celsius lang. Wag yung 100 degrees Celsius kasi masisira yung mga good catechins ng green tea. Sa ebidensya, pag iinom lang ng 12 weeks or 3 buwan lang, no, showed decrease visceral fat sa mga high-risk individual na yung mga medyo mataas na sobrang blood pressure, may konting problema sa puso or mataas sobrang sugar. 3 months pag iinom daily araw-araw, nakakatulong yan sa pagpapababa ng visceral fat at nakakatulong sa health ng mga tao. And ang advice nyo, Doc, yung green tea na dahon talaga, hindi yung nakabag. Yes, coach. Kung makakahanap. Yes, coach. Tapos kung gusto niyo matcha, wag lang lagyan ng mga sugar, napakaganda. Or gusto niyo stevia, pwede pa. Okay. Yung may mga tsokolate kasi, matcha yung labas. Hindi yun. Hindi yun. Oo. Kasi ang daming sugar. Okay? Then, number 2, avocado. Napakaganda nyo kasi mataas ang monounsaturated fat niya, which regulates na yung insulin. Nakakatulong siya sa insulin. Tapos may fiber pa siya, nakakatulong sa ating hunger. Yeah. Saka masarap siya. Yun. Kalahating pisngi lang. Napakaganda. Lagay mo sa salad, lagay mo sa smoothies, lagay mo sa, yan ang breakfast mo. Napakaganda. Ang ebidensya, araw-araw sa pagkakain nun, reduce visceral fat sa mga babae. Lalo na sa babae, Doc. Yes. Kasi pag napansin natin, no, parang pag tumungtong na ng 35 pataas yung mga babae, parang mas nahihirapan sila mag-lose ng weight kaysa sa well, sa experience ko lang naman with my wife o sa mga friends ko, parang mas ma-effort sa mga babae daw yung mag-lose ng weight. Tama po, tama. So, yan. Pangatlo, syempre, alam natin, leafy and vegetables, lalo yung mga cruciferous vegetable like yung broccoli. Kasi mataas ang fiber content niya, mataas ang antioxidant like yung sulforaphane na nagpapababa ng liver fat, nagpapaganda ng insulin sensitivity. Tapos yung nagpapaganda ng glucose, yung mga sa diabetes, nagpapaganda. Tapos bakit lumilit yung cholesterol sa liver? Kasi binabawasan niya yung gluconeogenesis ng liver na gumagawa ng
gumagawa ng sugar ang liver. So, pag mas maraming production ng sugar, may storage, magiging fat siya. Kaya ayaw na ayaw natin. So, napakaganda ng green leafy vegetables. Okay. So, mga lettuce, repolyo, Yan, broccoli yan, po ba? yan, yan. Pag gusto mong cruciferous, dagdagan mo ng broccoli. Yung Oo. Tapos, sarap yun. may mas maganda pa sa broccoli daw. May 20 to 100 times ng sulforaphane ng broccoli, which is young broccoli, young sprout daw ng broccoli. Napakaganda daw yun. Pero di pa ako nakakita ng young sprout eh. Hindi ko naman daw. Hindi ko mo. Pero yun, may mga seeds siya at tatanim ka. Ganyan kalit lang. Kakainin mo na 20 to 100 times more benefits than the adult broccoli. 1/2 cup lang. Lagay mo sa salad, stir-fried mo, or steam lang. Napakaganda. Dapat pala hanapin na natin yan, Dok. Oo, coach. O kung sino merong gano'n, Kung may alam kayo, sabihin nyo sa amin sa comments. Yes, yes. Then, siyempre alam na natin, pang-apat, fatty fish. Okay? O teka, bakit bababa tayong visceral fat, pero bakit fatty fish ang binibigyan natin? Kasi ang studies daw, kapag kumakain ka daw ng mga good fats, di ba? Hindi daw nakakataas ng sobrang taas ng cholesterol eh. Mas makakataas kapag mga sugar at mga fructose at mga fried foods na kinakain mo, yun talagang tataas. Tapos yung salmon, sardines, mataas siya sa omega-3 fatty acid. Yung omega-3 fatty acid, nagta-target siya ng inflammation. So, di ba, yung visceral fat natin, nag-i-increase ng inflammation. Ito, nagpapababa ng inflammation. Kaya napakaganda sa ating katawan. Maganda sa brain, heart, and all of our body functions. Pati yung mga arthritis natin, napakaganda. Pati yung insulin sensitivity natin, mas maganda. Sa lapay, sa diabetes, napakaganda ng omega fish oil or isda. As long as yung mga isda, usually yung mga ocean caught, no, Dok. Yung mga medyo finish farm, hindi mo na alam kasi anong pinakain at ginamot nila doon. Tama. So, may mga ibang pangit na isda kasi mataas siya sa omega-6. Yung baboy, omega-6 din yun eh. So, ayaw natin ng baboy kasi mataas ang omega-6. So, mataas ang inflammation. Yung omega-3, nagpapababa ng inflammation. May episode nga pala kami tungkol sa mga tilapia. Tignan nyo kung anong opinion ni Doc tungkol doon. Controversial ng konti pero wala eh. Siyensya to, based sa research. Ayaw ko na nga banggitin eh. Okay, number 5, walnuts or flaxseed. Kapag vegetarian ka, naku, napakaganda nito, ay nagpapataas ng leptin. Kasi yung leptin is a hormone na busog ka. Busog ka. So, ito, nagpapaganda ng visceral fat sa ating mga medyo chubby-chubby na mga kaibigan natin. Yung, okay. Then, pang-anim, extra virgin olive oil. Ito kasi mataas ang polyphenols na naman, mataas ang antioxidant nito at maganda to sa pagpropromote ng fat metabolism at fat reduction. So, paano yun? 1 to 2 tablespoon daily sa mga veggies, tapos dressing, tapos kakainin mo. Tandaan nyo, huwag prito. Kasi pag prito ninyo, yung chemical structure niya, papangit. Magiging cancerous pa iba. So, 2 months daw. 2 months daw na paggamit ng 1 to 2 tablespoon of extra virgin olive oil ay magla-lower daw ng BMI at fatty liver index. So, Doc, na-mention yun dahil mataas ang antioxidant, control na sa cancer, pampabata pa. Yes, eksakto. Papahaba ng buhay. Then, 7, yogurt. Unsweetened. Yung yogurt, mataas kasi sa protein, so busog ka palagi. Tapos, yogurt, maganda siya sa muscles. So, prebiotic siya, it supports sa probiotic. The bacteria natin, kapag maganda ang tiyan natin, maganda ang buong katawan natin. So, paano? Yan ang ginagamit natin for breakfast or for snacks. So, evidence na is nagde-decrease ng BMI at fat mass kapag regularly intake for 1 to 2 months. Tandaan nyo yung sinabi ni Doc, unsweetened, saka wag kung ano-ano nilagay. Kasi nauus ko na rin ngayon yung mga yogurt bar eh. Kung dati-rate may ice cream parlor, ngayon may mga specialty shop na puro yogurt. Kaso naman yung yogurt doon, tinadagdag na ng kung ano-anong syrup. Chocolates. Tama. Wag yun. Plain. Yung plain lang tayo, yung maasim-asim. Pang-8, ang problema, parang wala tayo dito, blueberries. Blueberries, mga ganun, kasi mataas daw sa anthocyanins na nag-i-increase ng insulin sensitivity. Kung may mataas ang sugar mo, nakakatulong siya. Pero huwag naman sobrang dami. Mataas kasi ng fructose din eh. Pero yun, nakakatulong siya sa insulin sensitivity at target siya ng belly fat na maganda to sa ating katawan at nagpapaganda rin to ng bituka at mga probiotics. Konting heads up lang siguro. Yun nga, sabi ni Doc, mahirap yan kung fresh.
di maganda sana nakainin natin. Pero sa Pilipinas kasi, hindi naman tumutubo yan. At ang alam nating blueberry, yung blueberry cheesecake, wag yun. Wag yun, masama yun. Tsaka, kahit yung mga juice na blueberry sa grocery, wag yun. Kasi, pag tinignan mo yun, ang taas na ng sugar content nito. Doc, Yes, eksakto. wag po yun. Hindi yun, yan. Ito, magugustuhan ng tao. Dark chocolate. Yun. Oo. Pero 85% cocoa, saka unsweetened. Kasi pag maraming sweet na yun, siyempre parang kumakain ka ng lason saka kumakain ka ng antidote. Hindi naman gano'n pangit yun. So, kailangan unsweetened. So, ang ganda-ganda kasi ng fiber content ng dark chocolate o cocoa. Kakao, ganda nun. Kung may kakao, ayun, order tayo. Kakao, mataas ang iron niya, mataas ang fiber, mataas ang magnesium, flavonoids na nag-i-increase ng insulin sensitivity nila naman, nakakatulong sa ating katawan. Tapos, nakakabawas ng stress sa ating katawan, yung mga oxidative stress sa ating katawan. Hindi lang yon, studies have shown na nag-i-stimulate siya ng stem cells. So, pag stem cells, babata ang tsura natin, babata ang puso natin, babata ang katawan natin. Paano? Binibigay ito sa 5 grams of cocoa daily for 10 weeks, nakakabawas ng body fat natin. Okay. So, tandaan nyo sabi nga ni Doc, dark chocolate. Yes. Hindi pwedeng yung mga, ayoko nang banggitin yung brands, baka sabihin nila sinisiraan ko sila. Pero wag yung mga milk chocolate. Yun, pang ano yun, pambasarap yung bisyo yun. Pero ito, pang health itong sinasabi ni Doc. Alam mong dark yung chocolate kung mapait-pait siya ng konti, di ba Doc? Eksakto. Hindi siya yung pinaka nakakatuwang kainin, pero kung gusto mo ng health, tsaka gusto mong bawasan yung visceral fat, sundin mo yung sinasabi ni Doc. Okay. Then, chia seeds. Chia seeds, alam na natin. Pag ginano mo, lagay mo tubig, ginano mo, puro fiber yan eh. Insoluble fiber. Pag ininom mo, siya yung walis ng ating bituka para maganda yung pagdudumi natin. Tapos, itong fiber natin, maganda to sa gut bacteria. Tapos, pag kumain tayo ng carbohydrates, yung kanin, mas mabagal ang pagpasok sa katawan ng yung sugar, mas hindi magkakaroon tayong insulin spike. So, yung sugar natin, mas kalmado at palaging busog tayo. Hindi tayo, pagkatapos sa kumain, kakain tayo ng chippy. Ayun, pagkaitado. So, okay itong mga pagkain na to. Yung iba sa kanila masarap, yung iba hindi masyado, pero healthy lahat yung mga yan. Supplements-wise, Doc, meron bang mga nakakatulong magpabawas ng belly fat? Yes, vitamin C. Ang vitamin C, nag-inhibit siya ng visceral adipocyte hypertrophy. Pinapabagal niya yung pagtaba ng visceral fat. Tapos hindi lang yon, so dahil hindi lumalaki, smaller ang fat cells niya. Smaller. So, mas mabilis siyang tunawin kung sakali. Then, mas maganda ang glucose tolerance. Then, hindi lang to, ito ay nagpapabilis ng pagsira ng fats. Yun. Yun. Lalo na pag sinamahan mo ng exercise at yung sa rest, mas mabilis siyang magpalit ng body fat. Bakit? Through carnitine production. Kasi nagproduce ng carnitine, yung carnitine, ginagawa niya, yung visceral fat, kasi nahirap palitin yan mahirap Ang gagawin niya, yung long fatty acid chain, yung carnitine, kinukuha niya yung long fatty acid chain, pinupunta niya sa muscles. Kaya nga nababurn. Kaya kahit na naka-resting ka, may basal metabolic rate tayo, nakaka-burn. So, yun, bigyan ng vitamin C. Ang dosage is 500 milligrams, 1 to 2 times a day, for 12 weeks din, 3 months. Okay? It reduces the BMI and yung nakikita natin yung visceral fat, nakakaliit. Okay. Then, siyempre, samahan ng exercise. Okay? Then, vitamin D. Ang vitamin D, yung medyo chubby-chubby, okay, yung mataas ang visceral fat niya, nakikita nila, kulang sila sa vitamin D. Okay? So, kailangan daw, ang supplementation ng vitamin D is around 1,800 IU na pag-iinom. Then, ito ay nakakatulong sa pagbabawas ng inflammation sa katawan. Pero Doc, maliban sa supplements, ang libreng vitamin D, magpa-araw sa umaga, di ba? Yes, coach. So, magpa-araw kayo, nakakatulong to sa overall health. Kaya nga palagi sinasabi ko, one of the most important vitamins is vitamin D. Most important yan. Then, magnesium, vitamin C. Yun, yung tatlong palaging pinopromote ko sa mga pasyente ko. So, magpa-araw kayo. Napakaganda. Doc, yung mga yan, nakakatanggal ng visceral fat kung medyo religious natin gagawin at siseryosohin. Sa lifestyle natin, ano pang mga pwedeng gawing adjustments, Doc? Okay, so palagi sinasabi ko sa mga pasyente ko, bumili ng weighing scale. Bumili ng tape measure. Kasi tape measure mas mahirap pa Mahirap Pero mas maganda ang tape measure kaysa sa weighing scale. Kasi mas makikita natin yung visceral fat sa tape measure. Pero, minsan kung wala kang tape measure, hirap-hirap, mag-weighing scale ka lang, tapak ka tuwing umaga at samahan ng exercise. Small changes
Huwag yung biglang change. So, kunyari, tuwing umaga, nagcho-chocolate ka. Gawin ninyo, mag-kakao ka na lang. Or mag-green tea ka na lang. Mas maganda yon. Small changes. Kung nga naglalakad ka konti o nag-jeep ka, ang lapit-lapit lang, di-jeep ka na, dahan-dahan maglakad ka. Then small changes. Tapos samahan mo naman ng kaibigan mo na gusto mong papapayat. Wag ka sasama sa kaibigan mong kain ng kain sa Eat All You Can. Wala yun. So small changes. Dagdagan mo ng dagdagan hanggang ma-achieve mo yung goal mo. Actually, sa mga mag-asawa o mag-boyfriend, mas maganda pag sabay kayong maggaganyan kasi alangan namang lalabas kayo, hindi kakain yung isa tapos yung isa kakain, di ba? Medyo malungkot yun So, minsan may karamay ka dapat. Yes. Lalo na sa mga lalaki. Para makatipid tayo. Intermittent fasting tayo, di ba? Hindi tayo kakain. Hindi mas makakatipid. Puro tubig tsaka green tea. Tsaka tamang tulog, di ba? Dok, Yes, laging coach. mention. Libre pa. Tama. Yung sinasabi mo nga, kapag stress ka, tataas ang bad hormone na yung ghrelin na nagpapagana kang kumain. Yung good hormone, babawasan yung leptin, babawas. Pag natulog ka, gaganda yung leptin mo, palagi kang parang hindi ka gutom. Then, yung stress hormone mo bababa, mas mababa ang chance na kasi yung stress hormone, yung cortisol, magkakaroon ng fat accumulation. Pagka mas mababa ang stress hormone mo, mas maganda. Saka yung mood natin, yung sharpness ng mind natin, lahat yan kasi pag tama yung tulog mo, nag-improve So, mas madaling i-sustain yung mga lifestyle changes pag maganda yung mood mo, di ba? Yes, coach. So, ayun po. Yun yung mga pwede nating kainin na hindi magpapadagdag sa ating visceral fat at sa halip ay tutulong pang tumunaw dyan. Sabi nga nito kanina, silent itong epekto nitong visceral fat na to kasi hindi siya yung bilbil na kitang na makakukurot mo, di ba? Oo, tama. Kumbaga nasa ilalim pa siya ng abs mo. Hindi mo makukurot. Nasa loob-loob pa. And siya, sabi nga nito, dumidikit sa mga organs natin kaya mas delikado. So, pag nagpo-promote ng inflammation sa katawan, sabi nga ni Doc sa ibang episodes, yan yung source ng sobrang daming chronic disease. Lahat ng almost chronic, lahat ng core diseases. So, maaring sa joints nyo, maaring sa diabetes nyo, sa puso nyo, stroke, link lahat So, habang medyo healthy ka pa, dapat mag-invest ka na sa ganyan. Hindi yung may sakit ka na, doon mo palang susubukang i-lose, di ba, Doc? Yes, coach. Lagi nga ang sinasabi ni Doc, prevention, much better than cure or treatment. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So. Kami magpapaalam muna, pero kami magsasabi ng stay happy, stay healthy, at magpaliit tayong lahat ng tiyan. Hindi lang kayo, kami rin. Bye-bye!